Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nagmamaang-maangan ka ba? Sumangot ni Megan habang pinag-aaralan ang reaksyon ni Daryl. Bakit hindi niya ako sinagot at sa halip ay nagawa pa niyang ibalik sa akin ang aking tanong? Ano ang ginamit mo para talunin ang mga kriminal na yon kanina? Kinamot ni Daryl ang kanyang ilong at sinabing, wala lang iyon. Matagal na rin ang panahong lumipas mula noong magsanay ako sa Wing Chun. Hindi iyan totoo. Iniling ng husto ni Megan ang kanyang ulo. Masyadong naging malawak ang paggalaw ng iyong mga braso kanina. Hindi iyon Wing Chun. Hindi na rito nakapagsalita pa si Daryl. Tama nga si Megan. Tinuruan nito ang kanyang sarili sa Wing Chun, pero agad niya ring naisip na hindi niya ito magagamit dahil isa lang itong teknike na magagamit sa mga suntukan sa kalye. Iniling ni Daryl ang kanyang ulo at sinabing, anong sekta ng Wing Chun ang sinasabi mo? Ano ba ang nangyayari? Hindi mo pa rin ba alam? Nagsususpetsang tanong ni Megan. Nang mapansing hindi na nagkukunwari sa kanyang pagtataka si Daryl, mahinang nagbuntong hininga si Megan at sinabing mayroong 6 na sekta ang Kung Fu. Hindi mo ba alam ang tungkol dito? Nagpatuloy sa pagsasalita si Megan matapos hindi sumagot ni Daryl. Mayroong 6 na mga sekta ang Kung Fu, ito ay ang Shaolin, Wudang, Emi, Kunlun, Tianshan, at Xiaoyao. Ang bawat sekta ay may kani-kanilang estilo ng pagpapalakas, at ang uri ng pagpapalakas ng mga ito ay ibang-iba sa pagtatraining ng pangkaraniwang kickboxing. Masyadong mayaman ang paggamit at pagpapalakas sa mga sektang iyon noong unang panahon, pero nang tuluyang mag-mature ang development sa social science at teknolohiya, nagpatuloy sa pamumuhay ng secular ang karamihan sa mga sektang ito na nagsimula ng mga negosyo sa kani-kanilang mga city. Nagawa pa nga ng ibang maging mga sikat na artista at negosyante. Talaga? Bakit mukhang nagkukwento na siya sa akin? Hindi na nakapagsalita pa rito si Daryl dahil inakala niyang tinutokso lamang siya ni Megan. Sinubukang kumbinsihin ni Megan ang hindi pa rin naniniwalang si Daryl. Hindi ko na kailangan pang magsinungaling sayo. Sa totoo lang, isa akong senior sister mula sa sekta ng Emi. Dito na ipinakita ni Megan ang isang slip na gawa sa jade. Tiningnan ito ni Daryl ang maigi at nakita ang mga salitang nakasulat dito na nagsasabi ng salitang Emi na nakasulat gamit ang sinaunang mga salita, dito na nagulat ng tuluyan si Daryl. At pagkatapos ay agad na rin niyang naalala na nagawang matalo ni Megan ang karamihan sa grupong iyon ng bigotilyong lalaki ng mag-isa. Nagmukha itong imposible kahit na sumailalim siya sa isang pagsasanay para rito. Kaya sa huli, naniwala na rin si Daryl kay Megan. Tinatawag na cultivators ang mga disipulong mula sa 6 na mga sekta. Ang domain ng mga martial cultivators ang binubuo ng Master, Master General, Martial Marquis, Martial Saint, at Martial Emperor. Ang bawat domain ay nahahati sa 5 mga level. Hindi na inobserbahan ni Megan ang reaksyon ni Daryl, nagpatuloy na lang siya sa pagsasalita. Wow! Huminga ng malalim si Daryl at nagtanong ng saang bahagi ka na ba ng domain ngayon? Dito na nagdilim ang mukha ni Megan sa sobrang hiya, isa lang akong master na nasa 5 level, isang hakbang na lang ang layo ko sa pagiging isang master general. Mababa-baba pa pala ang domain mo ngayon kung ganoon. Nanlolokong ngiti ni Daryl habang bumubulong. Dito na nagblush at nakipagtalo si Megan, hindi ganoon kadali ang pagpapalakas. Nagawa pa nga ng ilan sa mga taong sumali sa lahat ng mga sekta at ma-stock sa master domain sa buo nilang mga buhay. Maituturing ng malakas ang level ng aking pagpapalakas matapos makarating sa 5 level ng master. Dito na binago ni Megan ang topic. Wala ka talaga sa kahit na anong sekta na yon? Naobserbahan ni Megan si Daryl nang makipaglaban ito kanina. Dito niya nakita ang direktang pagtama ng mga suntok na kanyang pinakakawalan sa kanyang mga kalaban ng walang sablay. Kaya paano magiging ganito kalakas ang isang tao? Dito na muling casual na nagbiro si Daryl. Kung ganoon, kailangan ko bang itago ang akin kong mga kakayahan? Wala akong kinabibilangang sekta. Kaya mukhang natural lang ang pagiging malakas ko. Sumimangot si Megan nang tingnan niya si Daryl bago sabihing, huwag mo na akong lokohin. Iniisip mo bang ipinanganak ka ng may ganyang klase ng kapangyarihan?
Kung hindi ako nagkakamali, siguradong uminom ka ng isang elixir na nakakapagpalakas ng katawan. Dito na natigilan ang itsura ni Daryl. Isang elixir. Hindi kaya ito ang elixir na ibinigay sa akin ni Samson nitong nakaraan? Buwisit, siguradong dahil nga ito sa elixir na yon. Nagsanay nga ako ng Wing Chun, pero hanggang 3 lang ang mga tao na kaya kong kalabanin ng sabay-sabay. Kaya magiging imposible na para sa aking tumalo ng 100 tao ng mag-isa. Dahil ba talaga sa elixir yon? Hindi bale na, hindi na ako magbabanggit sa iyo ng kahit na ano. Nang makita niyang nag-isip ng malalim dito si Daryl. Pagod na sumagot sa kanya si Megan bago ipikit ang kanyang mga mata. Pagod na pagod ang buong katawan ni Megan matapos uminom ng Wake Bones elixir, kaya agad niyang nakatulog sa kanyang kinahihigaan. Hindi ba siya natatakot na baka mayroon akong masamang balak sa kanya? Nasurpresa si Daryl ang makitang nakatulog si Megan sa sofa. Inaamin niya sa kanyang sarili na isang napakagandang babae ni Megan, masyado ring kaakit-akit ang napakagandang hubog ng kanyang katawan. Pero nakuha ng isang bagay ang atensyon ni Daryl. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa elixir na yon, kaya agad niyang tinawagan si Samson. Ano pong maitutulong ko sa inyo, Mr. Darby? Agad na sumagot ng magalang si Samson kay Daryl matapos kumonekta ng tawag. Agad siyang dinirekta ni Daryl at sinabing, ano ang pangalan ng elixir na ibinigay mo sa akin? Bakit gusto mo nang malaman ang tungkol dito? Sandali, mukhang tinatawag nila yon bilang universe pill kung hindi ako nagkakamalo. Sabi ni Samson habang sinusubukang alalahanin ang tungkol dito. Ang universe pill. Sumimangot dito si Daryl at agad na nagpaalam kay Samson bago mabilis na ibaba ang tawag. Agad niyang inilabas ang 2 mga libro na kanyang nakuha kanina. Isa sa mga ito ay may pangalang Infinite Elixir na mukhang tungkol sa alchemy. Tingnan nga natin kung mayroon itong record na tungkol sa universal pill. Matapos magbasa ng ilang pahina, nagulat at naliwanagan ng husto ang nagbabasang si Daryl. Agad niyang nakita ang description ng ininom niyang universal pill. Ang universal pill ay may kakayahang hukayin ang loobang bahagi ng sinumang inom nito para mas lalo itong palakasin at pabilisin. Mukhang nagmula nga sa universal pill ang hindi maipaliwanag niyang lakas. Habang mas parami ng parami ang nababasa niya sa libro, ay mas pamanga ng pamangha ang kanyang nararamdaman sa mga nilalaman nito. Maraming mga uri ng elixir ang nakarekord sa librong ito. Halimbawa, ang Divine Power Pill ay may kakayahang palakasin ng husto ang sinumang inom nito, at narito rin ang Light Spirit Pill na magpapagaan sa katawan ng isang tao na parang isang balahibo. Pero ngayon lang narinig ni Daryl ang pangalan ng mga pills na iyon at sa napakamisteryoso nitong mga epekto. Isang halimbawa lang nito ay ang Soul Piercing Pill na ipinapainom sa kalaban, at sinasamahan ng training ayon sa pamamaraan ng pagpapalakas dito na may epekto na kumontrol sa kanyang mga kalaban. Talaga? Ganoon iyon kalakas? Nang mabasa niya ang tungkol sa Soul Piercing Pill, napansin ni Daryl ang sangkap na kinakailangan para gawin ang pill na ito at nagulat nang mabasa ang ilan sa mga ito. Heaven Spiritual Water. Rootless Stone. Ano ang mga bagay na ito? Mayroon ba talagang mga ganito sa mundo? Naguluhan dito si Daryl. Nagtingin-tingin pa si Daryl ng ibang mga pills at napansin na ang mga sangkap na kinakailangan ng mga pills na iyon ay masyadong pambihira na umabot sa punto na kung saan ngayon pa lang niya naririnig ang tungkol sa ilan sa mga ito. Pero nakakita si Daryl ng isang namumukod tanging pill na mayroong mga sangkap na madali niyang mahahanap. Ang pangalan ng elixir na ito ay ang Godly Pill. Hindi pangkaraniwan ang epektong ibinibigay ng Godly Pill na tumutulong sa mga nagsasanay na makalampas sa bottleneck ng kanilang pagpapalakas. Sinabi ni Megan kanina na maraming tao ang na-stuck sa huling bahagi ng kanilang pagpapalakas. Kaya siguradong mapapadali ang pagtawid ng mga taong ito sa kasunod na level sa sandaling inumin nila ang Godly Pill, hindi ba? Kung ganoon, maaari kong gawin ang pill na ito para ibenta sa mga taong nagpapalakas sa kanilang mga sarili. Siguradong kikita ako rito ng malaki. Hindi mahirap hanapin ang mga materyales na kinakailangan para sa paggawa ng Godly Pill. Ang asin at puting suka na kinakailangan nito ay madaling makikita sa kusina ng bahay ni Megan. Tumingin si Daryl sa mga nakapasong halaman na nakasabit sa bintana ng bahay ni Megan para maghanap ng cacti at dahuon ng peony at agad na natuwa sa kanyang nakita.
Matapos ipunin ang lahat ng sangkap, agad na nagpunta si Daryl sa kusina. Ayon sa libro, ang pinakamabisang paraan sa paggawa ng pill ay ang paggamit ng isang pill furnace o isang palayok na ginagamit sa paggawa ng mga Chinese medicine. Hinayaan na niya ang tungkol sa pill furnace dahil wala naman ito sa bahay ni Megan. Matapos maghanap sa kusina, nakakita si Daryl ng isang palayok na gawa sa putik. Nang maihanda na niya ang lahat, sinimulan na ni Daryl ang paggawa sa Godly Pill. Umaabot ng 3 oras ang paggawa sa Godly Pill. Hindi na pinanood ni Daryl ang pagkulo ng palayok sa kusina, kaya agad siyang bumalik sa sala para simulang basahin ang The Geomancy of Yin and Yang. Napakaganda ng librong ito, kaya agad nitong nahatak si Daryl. Ilang taon na rin ang nakalilipas mula noong mainganyo si Daryl na magbasa ng isang libro, agad siyang naimerse sa sobrang ganda ng nilalaman nito. Sinubukang sanayin ni Daryl ang mga teorya nito habang binabasa ang libro. Tiningnan niya rin ang layout ng kwarto ni Megan at ang kapaligiran sa lugar kung saan nakatayo ang tirahan nito bago simulang magbigay ng opinyon sa mga ito. Maganda ang layout ng bahay ni Megan, kaya naging maganda ang feng shui sa lugar na ito. Hindi niya namamalayang lumipas na ang 3 oras. Nagmamadaling itinabi ni Daryl ang libro at bumalik sa kusina. Binuksan niya ang palayok at nakita ang isang kulay brown na pill ang nabuo sa loob nito. Nakaramdam siya ng matinding thrill matapos itong makita. Agad niyang ibinalik ang lahat ng kanyang ginamit sa dati nitong mga kinalalagyan at bumalik sa sala dala ang Godly Pill. Pasikat na ang araw at dahan-dahan nang nagliwanag ang kalangitan. Nagising na rin ang nakatulog sa sofa na si Megan. Sinamahan mo ako rito. Nasurpresa si Megan nang makita niya si Daryl sa loob ng kanyang bahay. Nakangiti namang sumagot si Daryl ng, "Masyado ka pang nanghihina. Ano na lang ang mangyayari kung may pumasok na magnanakaw sa bahay mo sa sandaling iwanan kita rito?" Hindi naman sumagot dito si Megan, habang makikita sa kanyang mukha ang bahagyang hindi nito pagkatuwa sa nangyari. Dapat niyang malaman na mayroong limit ang pwedeng maging trato ng isang lalaki at babae sa isa't isa. Umupo siya sa sofa habang iniisip ang tungkol dito. Dito na biglang nanlaki ang mga mata ni Daryl, "Ok ka na ngayon?" Hindi ba't sinabi niya na umaabot sa 12 oras ang epekto ng Weak Bones Elixir? Para yon sa ordinaryong mga tao, sabi ni Megan. Isa akong cultivator, kaya hindi naging kapareho ang epekto nito sa akin. Nang malaman kong nakainom ako ng isang Weak Bones Elixir, nagawa kong tanggalin ang karamihan sa mga epekto nito sa pamamagitan ng pagkontrol sa aking internal energy. Pero mukhang nade-depress pa rin ang itsura ni Megan sa mga sandaling ito. Na-stop na siya sa ika-5 level ng Master, at hindi na nagawa pang makatawid sa domain ng isang Master General. Magagawa niya sanang tanggalin ang epekto nito sa loob ng 2 oras kung isa lang siyang Master General. Pero sa halip ay inabot pa rin siya ng 6 na oras para tanggalin ito. Wow! Inakala kong matatagalan ka pa bago makarecover. Nasusurpresang sinabi ni Daryl. Mapait namang ngumiti rito si Megan, wala lang iyon. Mas mabilis ko sana itong magagawa kung makakatawid lang ako sa domain ng Master General. Narinig ito ni Daryl kaya nakangiti niyang itinanong na. Ano bang mahirap sa pagtawid ng mga domain ng pagpapalakas? Natigilan dito si Megan bago nakangiting sumagot ng anong mahirap. Alam mo ba kung gaano na ako katagal na na-stuck sa ika-5 level ng Master? 2 taon. Hindi kasing dali nang iniisip mo ang pagpapalakas. Kaya huwag ka nang magsabi ng kahit na ano kung wala ka namang alam tungkol dito. Naiiritang ikinaway ni Megan ang kanyang kamay at sinabing ayoko nang makipag-usap sa'yo. Umaga na rin kaya dapat ka nang umalis. Nakangiting tiningnan ni Daryl si Megan at ipinakita rito ang Godly Pill. Mayroon akong isang pill dito. Hindi ko alam kung makakatulong ba ito sa iyo o hindi. Isang pill. Nagulat ng husto si Megan habang nakatitig sa Godly Pill na hawak ni Daryl. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.